Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Pedia Ward ng San Lazaro Hospital sa Maynila. Umaapaw na sa pasyente dahil sa dami naman nakakonfine na may dengue. Lalo pa raw dumami ngayong long weekend dahil sarado ang mga health center. Dandang residente sa San Bruno, California sa Amerika. Inilikas na matapos ang pagsabog ng isang pipeline doon. DFA, inaalam na kung may mga Pinoy na apektado. Exclusive, lalaki, patay matapos pagbabarili ng isang bagitong pulis sa Muntinlupa. Dating printing press ng isang publishing house sa Makati, nilamon ng apoy. At Ding Dong Dantes, sumailalim sa mga pagsusuri para malaman kung may dengue. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Patuloy ang pagdami ng mga tinatamaan ng dengue. Sa San Lazaro Hospital pa lang sa Maynila, 10 hanggang 12 pasyente na kada oras ang nagpapakonsulta sa Dengue Express Lane. Lalo pa raw dumami ngayong long weekend ang mga pasyenteng sumugod sa ospital dahil sarado ang mga health center. Nakatutok si Lia Manyala. Hindi napigilang maiyak ni Katrina sa pag-aalala sa dalawang anak na may dengue. Ay ngayon po, ganun din po ang yung problema niya po doon sa, katulad din po sa ate niya. Eh ngayon, pumunta po kami kagabi, sabi ni doktor, uulitin daw po yung platelet. Kaso hanggang ngayon po wala pa kasi kaming pera. Halos sakupin na ng mga pasyenteng may dengue ang pediatric ward ng San Lazaro Hospital. Siksikan sa iisang ward ang 7 hanggang 10 pasyente. Ang iba, nasa pasilyo na. Ang lahat ng end referral hospitals dito, yung DOH retained hospitals yun, ay hindi po magre-refuse ng pasyente. Pero kailangan namin paliwanag sa mga pasyente na magtitigil muna sa amin na ganito ang sitwasyon para na sa ganun naintindihan nila. Dahil siksikan at wala pang sapat na ventilasyon, walang tigil sa pagpaypay ang mga magulang. Kaya pakiusap namin sa mga magulang, gawing komportable yung mga bata. Pag nagpapawis, palitan kagad ng damit, o kung may dalang paypayan. Nasa 69,524 na ang naitalang kaso ng dengue ng DOH, 501 dito namatay. Pinakamalaki ang naitalang pagtaas ng mga kaso sa Metro Manila, partikular sa Maynila, Quezon City at Caloocan. Kung patuloy ito, maaring umakyat sa 800 ang mamatay dahil sa dengue ngayong taon ayon sa DOH. Sa Lucena, Quezon, 315 na ang dengue cases. Sa 33 barangay sa lungsod, 4 na lang ang wala pang naitatalang kaso. Nagsagawa na ng cleanup drive sa barangay Gulang-Gulang kung saan may pinakamaraming kaso. Pinaigting din ang kampanya kontra dengue sa Dumaguete City. Sa barangay Taclobo, nilinis ang mga bagay na posibleng pamugaran ng lamok na nagdadala ng dengue. Isa na ang namatay sa halos 200 kaso ng dengue sa syudad mula Enero. Sa talaan ng DOH, ang Dumaguete ang may pinakamataas na kaso ng dengue sa buong Negros Oriental. Bilang pangontra sa dengue, ibinababad ang mga kurtina at kulambo sa kemikal na papatay sa lamok. Sa kabila ng patuloy na pagdami ng kaso ng dengue sa bansa, sinabi ng DOH na hindi pa kailangang magdeklara ng state of calamity. Lia Manyalak, nakatutok, 24 Oras. Sa Quezon Memorial Medical Center naman sa Quezon City, karamihan sa mahigit 80 pasyenteng may dengue ay mga batang may edad 2 hanggang 6 na taon. Nakatutok si Leigh Alves. 3 hanggang 4 na batang may dengue ang nagsisiksikan sa bawat kama sa Pedia Ward ng Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City. Karamihan sa mga pasyente, 2 hanggang 6 na taong gulang at mga taga Marikina, Pasig at Quezon City. Mayroon ding wala pang 1 taong gulang at mga teenager. Ang 12 anyos na si Ray Mark may kasamang 2 pa sa kama. Para magkasya, pahalang ang higa. Ang kanilang mga binti ipinapatong na lang sa mga upuan. Kumusta na pakiramdam mo? Mabuti naman po. Di ba kayo nahihirapan? Siksikan kayo dito? Hirapan po. Mas mahirap ang kalagayan ng mga teenager dahil walang kama, sa 2 pinagdikit na upuan na lang sila nagpapahinga. Gusto ko nga po sa bahay na uwi na po. Kasi hindi pa ako nakakatulog na maayos po dito eh.
Nasa 88 na ang bilang ng dengue patients sa QMMC Pedi Ward. Nasa 100 naman ang may ibang karamdaman. Doble na ito ng 70 capacity ng Pedi Ward ng ospital. Usually mga patients namin dito galing na sa ibang hospital. Siguro nakatatlo, 4 na hospital na silang pinupuntahan. So kung papaalisin pa namin sila, wala na silang ibang puntahan. So usually babalik sa amin, iba na yung vital signs nila, hindi na maganda. Pero mismong mga magulang na rin ang may gustong makonfine ng kanilang anak kahit siksikan. Syempre po na po dito na obserba ng mga doktor, nurse, kaysa po sa bahay. Problema lang ng iba, nagkakahawahan ng ilan sa mga bata. Crowded. Lalo na yung 'di ba mga bata, imbis na gagaling, parang mas hawa-hawa ulit. Para maiwasan ng hawahan, nakahiwalay ang mga may dengue sa mga pasyenteng may pneumonia at ibang sakit. Ayon sa DOH, dahil ang Quirino Memorial Medical Center ay isang DOH retained hospital, ibig sabihin, hindi nila pwedeng tanggihan ang mga pasyenteng kailangan na talagang makonfine. Nag-inspeksyon ng DOH sa QMMC kahapon at nakita naman nilang maayos ang ventilasyon kahit siksikan. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Wala pa pong gamot sa dengue kaya mas mabuting malaman natin ng maaga mga sintomas ng sakit para agad natin itong maagapan. Kabilang dito ang biglang pagkakaroon ng mataas na lagnat, matinding pagkahilo, pananakit sa may likod ng mga mata, pananakit ng katawan at kasukasuan at pagsusuka. Dapat ding maagapan ang paglala nito bilang dengue hemorrhagic fever. Pangunahing sintomas naman ito ang pagdurugo ng ilong at bibig, pagkakaroon ng mga pasa, matinding pananakit ng tiyan, palagi ang pagsusuka, pagkakaroon ng maitim na dumi, matinding pagkauhaw, pagiging maputla, pagkabalisa at hirap sa pagtulog. Walang Pinoy na napaulat na namatay o nasugatan sa malaking sunog dulot ng pagsabog ng gas pipeline sa San Bruno, California sa Amerika. Inaalam pa rin sa ngayon ng konsulada kung may mga Pinoy na inilikas. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa amateur videong ito, kitang malaking sunog sa San Bruno, California noong Huwebes ng gabi oras sa Amerika. Nagmula ang sunog sa isang sumabog na gas pipeline. Mula sa ere, tanawang malaki at nagngangalit na apoy na nilikha ng pagsabog. Ang dagundong ng pagsabog narinig pa ng ilang milya. Daang-daang residente ang agad lumikas. Sa mahigit 6 na ektaryang sakop ng sunog, 38 gusali ang naabo at daan-daan pang nadamay. Inabot ng gabi ang pag-apula sa apoy. Pagputok ng liwanag, halos kontrolado na ng mga bumbero ang sunog. Sa pinakahuling tala, 6 kumpirmadong patay at 52 ang sugatan. Pinangangambahan pang tumaas ito. Isa ang San Bruno sa may pinakamalaking Filipino-American community sa Amerika. May 3,000 PhilAm na nakatira roon ayon sa Philippine Consulate sa San Francisco. Sa ngayon ayon sa konsulada, wala pang kumpirmadong Pinoy na namatay o nasugatan sa sunog. Sinisika pa ng konsuladong kumpirmahin ng mga balitang kasama sa mga lumikas ang ilang Pinoy. Patuloy namang nag-iikot ang konsulada sa mga ospital at evacuation centers para alamin kung may mga nadamay na Pinoy. Hindi raw kasi naglalabas sa mga otoridad doon ng pangalan o nationality ng mga biktima. Kung may ulat ng mga Pinoy na nadamay, maaaring ipagbigay alam sa Assistance to Nationals Officer ng Konsulada sa numerong 1-415-429-9908. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Nakabalik na sa bansa mga kinatawan ng NBI, DOJ at PNP na nagsagawa ng joint investigation sa Hong Kong kaugnay sa August 23 hostage tragedy sa Quirino Grandstand. Agad namang na-turn over ng mataga-NBI sa Incident Investigation and Review Committee ang mga impormasyon at dokumentong nakuha nila sa Hong Kong authorities. Nakatutok si John Consulta live mula sa DOJ. Exclusive. John? Pia, pasado alas 2 nga ng hapon nang dumating dito sa tanggapan ng Department of Justice ang mga ballisticians ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation o NBI na nanggaling mula sa Hong Kong. Dala ng mga ballisticians ang mga datos ng kanilang isinagawang cross-matching sa mga test bullets na kinuha mula sa mga armas ng mga sangkot na pulis sa August 23 hostage taking. Pero isasailalim pa sa mas detalyadong pag-usuri ang mga basyo na nakitaan ng malaking pagkakapareha sa markings ng mga slug na nakuha sa mga biktima. Bukod sa mga bala, isinumite na rin ni DOJ Prosecutor Shelito Selly ang authenticated documents at mga salaysay ng survivors ng hostage taking. Gagamit ang IIRC ng isang interpreter para maisalin sa Ingles ang mga dokumentong nasa wikang Chinese. Inaasahang matatapos ito sa Lunes.
Umaasa ang pinuno ng IIRC na si DOJ Secretary Laila de Lima na agad na matatapos ang kanilang isinasagawang investigasyon. Ngayong hawak na nila ang mga dokumento at iba pang ebidensya mula sa Hong Kong. Pasado alas 12 ng hating gabi nang dumating ang mga kawani ng DOJ, NBI at PNP mula Hong Kong. Ayon kay Selly, malaki ang naitulong ng joint investigation sa Hong Kong para sa pagpapabilis ng investigasyon sa naganap na hostage taking. Integrated ballistics identification system, pinagamit nila yon. Definitely, medyo makakatulong to. Nakaalis na nga PIA dito ang mga delegasyon ng Pilipinas na nagpunta sa Hong Kong dito sa tanggapan ng Department of Justice at kanila na lamang daw aantayin kung kailan sila ipapatawag ng IIRC para magbigay pa ng ilang detalye sa kanilang nakuhang impormasyon mula sa Hong Kong. PIA? Maraming salamat, John Consulta. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang lalaki ang patay matapos pagbabarili ng isang pulis sa Kupang Muntinlupa. Nakatakas ang sospek. Si Ian Cruz sa Alerto 24 Eksklusibo. Pasado alas 7 kagabi ng pagbabarilin umano ng bagitong pulis sa si P.O.1 Ryan Gonzales, ang biktimang si Humphrey Dabu, 28 anyos. Ayon sa atin ni Dabu, sinusundan daw niya ang naglalakad na kapatid na nooy nasa gilid ng kalsada. Nasagi raw si Dabu nang papauwing si P.O.1 Gonzales ng Regional Police Intelligence and Operations Unit na sakay ng motorsiklo. Dito na raw nagsimula ang gulo na nauwi sa pamamaril kung saan nagtamo si Dabu ng tama sa katawan at ulo. Maging ang sasakyang ito, tinamaan din ng bala. Pagkasapak niya, hanggang sa nagkasagutan na sila, naghamon tong polis na sabi niya, square na lang tayo. Tapos minura niya pa yung kapatid ko. Ngayon, sabi naman ng kapatid ko, sige, square na lang tayo. Sabi naman ng polis, sabi niya, pulis ako, may baril ako. Sabi ng polis, nakahawak na siya sa bewang niya. Eh sabi naman ng kapatid ko, pulis ka? May baril ka? Sige, putok mo. Sabi niya ganyan. Ngayon, hanggang sa papalapit yung kapatid ko sa kanya, bumunot na siya ng baril. Tapos pinagbabaril niya na yung kapatid ko. Kaibigan ng suspect ang kuya ng biktima. Pero nang mabatid niya si P.O.1 Gonzales na nakabalin sa kapatid, kinausap niya raw ang suspect. Pero ayan, bakit ganon? Kapatid ko yung binaril mo. Sabi niya, kilala mo naman ako. Ayun ang sabi niya. Sabi ng isang lalaki, umalis ka na. Hindi ako umalis. Nung pangalawa sabi, umalis ka na. Kasi nakita ko bubunot na si Ryan ng baril. Dinala sa ospital ang biktima, pero namatay din kinalaunan. Tumakas naman ang suspect. Hawak ng Muntinlupa Police ang motorsiklong gamit ni P.O.1 Gonzales. Ayon sa source ng GMA News, isang recovered unit daw ng RPIOU ang motor na ginamit ng suspect. Iniimbestigahan ng motoridad kung totoo ang impormasyon. Ian Cruz sa Alerto, 24. Apat na residente ng Coronadal, South Cotabato, kabilang ang 2 bata, ang patay sa flash floods na sumalanta sa 4 na barangay roon kahapon. Batay sa ulat ng PNP Region 12, kabilang ang isang 10 gulang na sanggol sa mga biktima. 10 naman ang nasugatan habang isang sanggol din ang nawawala. Puspusan ng Retrieval and Rescue Operations ng City's Disaster Coordinating Council. Nagtayo na rin ang mga lokal na opisyal ng mga evacuation center para sa mga biktima. Patuloy na magiging maulan ang ating long weekend. Ayon po sa Pag-asa dahil yan sa umiiral na Intertropical Convergence Zone. Sa mga nasa Palawan, Visayas at Mindanao, asahan pong maulap na kalangitan at pagulang may pagkulog at pagidlat. Sa mga nasa Luzon naman, asahan din ang bagyang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat, lalo na sa hapon o gabi. Susunod, dating printing press ng isang publishing house sa Makati, nilamon ng apoy. Oras ng biyahe sa LRT Lines 1 at 2, babawasan na simula September 15. At Dingdong Dantes, inaalam na kung tinamaan na rin siya ng dengue. Tutok na dito sa 24 oras. Sikat. Isang dating printing press ang nasunog sa lungsod ng Makati. Wala namang naiulat na namatay sa insidente. Si Sirian Aguho, naka-alerto 24.
Mag-aalas 11 ng umaga, nagsimulang lamunin ng apoy ang dating printing press na ito ng Liwayway Publishing House sa Chino Rossi Street, Mangkal, Makati. Malaki na ang apoy pagdating ng mga bumbero at agad itinaas sa Task Force Alpha ang alerto. Yung gwardiya dyan, nagsisigaw. Yun pala, may suglog na doon sa loob. Kasi hindi ko napansin kasi maraming instrument kanina. Nakita ko po, puso ko lang po mahina nung tagal po, lumakas, tapos nag-left na po, tapos matagal po, tapos may puputok-putok po mahina. Base sa paunang investigasyon, sa bandang harapan ng gusali nagsimula ang apoy. 2005 pa nang itigil ang operasyon ng printing press, pero marami pa rin lumang kagamitang pang-imprenta doon tulad ng mga papel. May mga makina ring may langis pa, kaya mabilis kumalat ang apoy. May mga nagpuputol din ng bakal sa loob ng gusali na maganap ang sunog. May mga nakita po natin dito, parang may mga nagkakating po dito. Baka isa po sa mga posibilidad yun, pero hindi pa po natin tinitingnan yung mga ibang anggulo. Titingnan po natin yung mga ibang anggulo pa. Isang bumbero ang nasugatan matapos mapako, pero wala namang naiulat na namatay at wala ring nadamay na ibang sali. 11:59 na ideklarang under control ang sunog. Pero pinag-iingat pa rin ang mga naroon. Ilang parte kasi ng kisame ang posibleng bumagsak dahil nasunog na ang mga suporta nito. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang may-ari. Sir Nago naka-alerto, 24. Maliban po sa bumberong napako, isa pang bumberong hinimatay naman matapos di kayanin ng makapal na usok. Bandang alas 3 na ng hapon, nagdeklara ng fire out. Nakunan din ng isa nating News Cooper ang sunog na yan sa Makati. At sa video na ito na ipinadala ni News Cooper Welgen Castro mula sa kanyang condominium, kitang-kita ang makapal na usok sa ere. Naalarmang ilang residente sa lungsod ng Makati nang makita ang nasusunog na publishing house. Mabilis na sumugod ang mga bumbero sa lugar. Nakuna naman ni News Cooper Edward Neglinsya ang bangga ng taxi at motorsiklo sa lungsod ng Taguig. Ang driver ng motorsiklo nakahandusay at walang malay. Agad namang dumating ang isang ambulansya upang isugod siya sa ospital. Isang bangkay naman ng lalaki ay nakuha mula sa Manila Bay kanina umaga. Sa letratong ito na ipinadala ni News Cooper Ramon Cruz, makikitang naiahon na ang katawan. Kayo rin po pwedeng magpadala ng mga video at retrato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.newscoop.tv. Para naman magpadala ng text at MMS, i-text ng scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Isang helicopter ng Philippine Air Force na nag-crash at nasunog sa Santa Lucia, Ilocos Sur kahapon. Ligtas naman ang mga sakay nito. Halos wala nang naiwang bakas sa helicopter na bumagsak sa palayan. Isa ito sa dalawang helicopter ng Air Force na re-responde sana sa naganap na engkwentro sa pagitan ng Philippine Army at NPA. Posible raw nagkaroon ng mechanical problem. Itinanggi ng mga otoridad na inatake ng NPA ang nag-crash na helicopter. Pinaunahan ng presidential sister na si Chris Aquino ang isang medical at dental mission sa barangay Pio del Pilar sa Makati kanina. Si Chris daw mismo ang nag-organisa nito. Bukod sa libreng pagpapagamot, namigay rin siya ng grocery pack. Ayon kay Chris, marami raw kinakaharap na problema ngayon si Pangulong Aquino, kaya tumutulong daw silang magkakapatid sa paghahatid ng serbisyong publiko. Aktibo rin ang bunsong kapatid ng Pangulo sa kampanya kontra dengue. Yung first year mo daw kasi, dapat nagpapasalamat ka sa lahat ng tumulong. Ang mga susunod na dadalawin namin, of course, kailangan namin bumalik sa Tarlac, sa Pampanga, sa Central Luzon naman. Nitong Wednesday, isinugod sa ospital ang kapuso nating si Dingdong Dantes matapos magkaroon ng mataas na lagnat. Hindi pa alam kung ano ang sakit ni Dingdong, pero kahit masama pa rin ang pakiramdam, present pa rin si Dong sa anniversary ng kanyang talent management. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Kahit may sakit, pinilit pa rin dumalo ni Dingdong Dantes sa first anniversary ng PPL Entertainment, ang talent management na may hawak sa kanyang career. Nagkaroon ng mataas na lagnat si Dingdong habang nagtitaping ng Endless Love nitong Miyerkules, kaya isinugod siya sa ospital. Sumailalim daw siya sa mga test para malaman kung meron siyang dengue. Actually, hindi pa 100% okay. In fact, after this, babalik ako doon. So, may mga series na check-up lang. So, ngayon yung pangatlo. Tapos meron pang apat. But what exactly happened? Ayoko muna sabihin hanggat di pa sure but niro-rule out na lang na hopefully hindi dengue. Isa ang girlfriend niyang si Marian Rivera sa mga unang nag-alala at bumisita sa kanya. Kahapon lang, nakita lang kami kahapon. Dumalaw-dalo lang din. Pero syempre may ginagawa lang din siya. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.
Kanina bumalik si Ding Dong sa ospital para mag-undergo sa ibang lab tests. Mamaya ang kwento ni Ogie Alcacid tungkol sa mga kanta para sa kanilang kasal ni Regine Velasquez. Stay tuned for that. Magbabalik ang 24 oras. Kim Chu, take 1. News po sa mga suki ng LRT. Simula po kasi sa Miyerkules, babawasan na ang oras ng biyahe ng mga tren nito. Yan daw ay para bigyan ng mas mahabang oras ang maintenance ng mga tren. Nakatutok si Jamie Santos. Araw-araw madaming Pilipino na sa serbisyohan ng LRT 1 and 2. Sa Line 1 pa lang, tinatayang nasa 500,000 pasero ang sumasakay araw-araw habang nasa 200,000 naman sa Line 2. Kaya malaking perwisyo raw ang mangyayari sakaling iksian ang oras ng LRT operation. Lalo na po kapag late, nahihirapan po bumiyahe lalo na kasi po madalas po traffic papunta. Mahirap nang sumakay sa mga jeep or kahit sa taxi. Kailangan maghanap ka pa talaga ng masasakyan mo. So mahirap sumakay, especially kapag masyado nang late sa gabi. Simula September 15, nakatakdang tapyasan ang oras ng biyahe ng LRT Line 1 at 2. Ang huling biyahe mula Baclaran aalis ng alas 9:30 ng gabi, habang ang Balintawak naman alas 10 ang huling biyahe. Alas 9:30 rin ang huling biyahe ng tren na nagmumula naman sa Santolan Station sa Marikina papuntang Recto. At magmula Recto, alas 10 din ng gabi ang huling aalis na tren. Marso ng nakarang taon ang dagdagan ng isang oras ang operasyon ng LRT 1 and 2 dahil na rin sa kahilingan ng mga estudyante at mga empleyadong ginagabi. Ayon sa pamunuan ng LRTA, kinakailangan nilang ibalik sa dating oras ang operasyon upang bigyan daan daw ang mas mahabang oras para sa maintenance ng mga tren. Para di naman daw sa kapakanan ng mga sumasakay dito ang gagawin nilang pagtapyas sa oras ng operasyon. Jamie Santos, nakatutok, 24 oras. Sa Cotabato City, ilang residente ang nasawi at nasugatan ng magpaputok ng barilang ilang sumalubong sa Idil Fitir o pagtatapos ng Ramadan kahapon. Isang lalaking tinamaan ng ligaw na bala sa ulo ang di na umabot ng buhay sa ospital. Isang lalaki naman ang buhay pa ng isugod sa Cotabato Regional and Medical Center. Pero pumanaw rin po siya matapos sa mahigit isang oras dahil sa tindi ng tama ng bala sa muka na tumagos sa kanyang leeg. Sugatan naman ang isang batang lalaking tinamaan din ng ligaw na bala sa paa. Dahil sa pagtaas ng mga insidente ng nakawan at holdapan sa pagpasok ng Burr months, lalong pinaigting ng PNP ang pagbabantay sa matataong lugar. Maging ang mga mall, nagdagdag na rin daw ng mga security guard para masigurong ligtas ang mga mamimili. Nakatutok si Rida Reyes. Lunes na umaga, nilooban ng 5 lalaki ang isang Bangko de Oro branch sa isang mall sa Dasmariñas, Cavite. Kahapon, 2 magkasunod na insidente naman ng pang-hold up sa bus ang naganap sa Mandaluyong at Taytay, Rizal. At kaninang umaga lang, hinold up ang isang pawn shop sa Tanawan, Batangas. Aabot sa 700,000 pesos ang natangay ng mga suspect. Tila di magandang panimula ang kapapasok lamang ng panahon ng Burr months. Ayon sa NCR Police Office, karaniwang tumataas ang crime rate sa panahong ito. Dahil dito, mas pinaigting pa ng pulisya ang ipinapatupad nilang seguridad. Sa ngayon, nag-deploy na kami ng 24-hour shift na palit-palitan yung mga tao sa key areas. Dadagdagan pa po namin yan. Babantayan ang mga pinakamatataong lugar gaya ng mga shopping mall, paliparan, pier, bus terminal, eskwelahan at maging mga simbahan. Maging ang shopping mall na ito sa Maynila. Maaga pa lang, nagsiguro na sa kaligtasan ng mga customer. Dagdag na security guards ang nag-iikot. Itahawakan palagi yung bulsa mo, kung nandyan pa ang pera mo, siyempre ingat ka, baka ikot-ikot ka dito, tapos wala naman pera sa bulsa mo. Ingat talaga. Alam mo naman ang Manila, maraming tao rito, at ang mga tao rito hindi naman talaga taal na taga rito at dahil nga sa negosyo dito, nagkakaroon ng pagkakataon yung mga petty criminals na gawin nila ang kanilang gusto. Maging mga pampasaherong bus, pababantayan na rin matapos nga ang nangyaring holdapan kahapon. Ikinatuwa naman ito ng Integrated Metro Bus Operators Association o IMBOA. Handa raw silang makipagtulungan sa mga otoridad upang mas mapaigting ang pagbabantay sa mga pasahero. Rida Reyes, nakatutok, 24 oras. Inamin ni Filipino international recording artist Charisse na talagang na-starstruck siya sa kanyang co-stars sa Season 2 ng TV musical series na Glee. Dahil bago siya sa cast, nahiya pa raw siyang makimingle. Pero unti-unti ay nakapag-adjust na raw siya. Kahit busy sa taping, todo naman ang kanyang preparations sa upcoming show niyang
ngayong October dito sa Pilipinas. Makasama niya rito ang kanyang mentor na si David Foster. Gusto ko po magpasalamat sa suporta kahit na malayo po ako, nakikita ko pa rin yung suporta nila sa akin and sana po pagpatuloy lang po nila yon. Good news na itinuturing ni Pangulong Noynoy Aquino ang matagumpay na pagbebenta ng pamahalaan ng kauna-unahang peso-denominated bonds sa labas ng Pilipinas. Kumita ang gobyerno ng $1 bilyong o mahigit 44 na bilyong piso rito. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataong nag-alok ng securities ng isang bansa sa Asia sa sarili nitong salapi. That's the first time it has ever been done. And this first issue was 12 times oversubscribed. So, paano ka naman hindi ma-elate na ang daming gandang balitan to? Sumailalim sa pagsasanay sa water rescue ang ilang sundalo at pulis bilang paghahanda sa mga posibleng pagbaha ngayong panahon ng tag-ulan. Nakatutok si Lia Manyala. September 26, 2009, sinalanta ng Bagyong Ondoy ang Kamaynilaan at ilang bahagi ng Luzon. Isa ang Philippine Army sa mabilis na rumesponde noon. Aminado ang Army na bagaman bihasa sila sa pag-rescue sa mga landslide, hindi nila napaghandaan ang water rescue na kinailangan noon. Kaya 2 araw nagsanay ang Philippine Army sa water rescue sa tulong ng Philippine Coast Guard. Tamang paggamit ng rubber boat at first aid ang itinuro sa kanila. Sa simulation exercise, mabilis nakaresponde ang Army. 3 ang kunwaring nalulunod, isa ang agad hinagisa ng salbabida. Inilagay naman agad sa stretcher bago iniahon sa rubber boat ang isa. At ang isa pang nalulunod, hinagisa ng lifebuoy sa kahinatak ng rescue team. Na hindi lang para sa lupa nangyayari ang mga trahedya, kundi pag-angat ng tubig sa lupa ay kinakailangan natin malaman kung ano yung mga gagawin, anong kagamitan para kahit anong aspeto maging sa lupa o sa tubig ay nakahanda po ang ating Army sa pagsagip ng buhay. Sa ngayon, 3 na ang rubber boats ng Philippine Army pero dadagdagan pa raw ito. Bukod sa Army, tinuruan din ng Coast Guard ang 40 miyembro ng Maritime Police ng PNP ng lifeguard at rescue techniques. Kunwari rin silang nag-rescue ng mga nalulunod na individual. Sa ngayon, may 15 rubber boat na ang Philippine Coast Guard. If we have some rescue teams with the Army and with the PNP na same capability as we are, the better for the public. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Abangan! Floyd Mayweather Jr. pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa kaugnay sa kasong pagnanakaw na isinampa sa kanya ng dating kinakasama. At Ogie Alcacid ikinwento kung sino-sino makakanta sa kanilang kasal ni Regine Velasquez. Tutok lang dito sa 24 Oras. Pansamantalang nakalaya si Floyd Mayweather Jr. matapos arestuhin kahapon. Kinasuhan si Floyd Jr. ng grand larceny ng dati ng nobya na si Josie Harris matapos umanong nakawin ni Pretty Boy ang cellphone ni Harris sa gitna ng pambubugbog niya sa babae. Ikinulong si Mayweather sa Clark County Jail sa Las Vegas, Nevada pagka-aresto. Pero nakalaya rin siya matapos magpiyansa ng $3,000 o mahigit 100,000 piso. Kung mapapatunayan nagkasala, maaaring makulong ng hanggang 5 taon si Mayweather. Inireklamo na rin ni Harris si Mayweather ng pambubugbog noong 2005 pero naabsuelto ang boksingero. May 3 anak si Mayweather kay Harris. Ginunita po kahapon ang World Suicide Prevention Day. At alam niyo po ba mga kapuso na isang barangay sa Pilipinas ang isa sa may pinakamataas na bilang ng nagpapakamatay sa buong mundo? Yan po ang special report na tinutukan ni Chino Gaston. Sa gitna ng mga impluwensyang hatid ng modernong panahon, buhay na buhay pa rin ang kultura ng mga katutubong Palawan. Mula Puerto Princesa City, 8 oras ang lalakbayin para marating ang kanilang barangay sa munisipalidad ng Rizal sa Katimugang Palawan. Bukod sa mga katutubo, binubuo rin ng mga Muslim o panimusan at Kristiyano ang mahigit 2,000 populasyon ng Barangay Taburi. Tinatawag din ang lugar na Tagbita o kaya na may Kulbi na hango sa pangalan ng ilog malapit dito. Ang French anthropologist na si Charles MacDonald pinag-aralan mula noong 1970 ang mga katutubong Palawan sa Kulbi.
Kinalap niya ang mga insidente ng pagpapakamatay ng mga katutubo sa loob ng 12 taon. At base sa naitalang 88 kaso ng pagpapakamatay mula 1989 hanggang 2002, lumalabas na mayroong yearly suicide rate ang barangay na 173 sa kada 100,000 katao. Ayon kay McDonald, pumapangalawa ito sa may pinakamataas na suicide rate sa mga katutubo sa buong mundo. Ang average suicide rate sa ngayon ayon sa WHO ay 10 sa kada 100,000 katao. Walang naibigay na konkretong eksplenasyon si McDonald kung bakit ang isang pangyayaring tulad ng suicide na hindi naman laganap sa kulturang Pilipino ay tila ordinaryo lamang para sa mga taga-Kulbi. 2 linggo pa lamang ang lumilipas, nagpakamatay ang apo ng barangay Kagawad na si Fred Montal. Wala na ibang mapuntahan, wala na ibang mapag-isipan, lalo na kung may sakit pa anak mo, o may sakit din asawa mo minsan, yan ang pangyayari. Di magkabigki na lang yung... Si Aling Lalina, dito na isinilang at tumanda. Palibhas ay hindi sila nagbibilang ng taon noon. Hindi na raw niya mawari kung ano ang kanyang edad. Basta ang natatandaan daw niya, marami nang nagpakamatay na mga katutubo sa kanilang lugar. Nang amin siyang tanungin kung matitigil pa ang ganitong pangyayari, hindi ko alam kung paano yun sugpuin yung ganyan na matigil yung pagkamatay na yan. Kasi hindi maiwasan yung away, hindi maiwasan yung mga lupa na ginakamkam ng kabila. Yan po ang hindi maiwasan. bata man o matanda, nagpapakamatay. Kung minsan, nagsasabay pangaraw ang iba. Saksi rito si Aling Josephine. Tumigil siya sa pagtuturo ng non-formal education sa Taburi matapos sunod-sunod na nagpakamatay ang 5 sa kanyang naging estudyante. Pakahirap rin pala anuhin yung problema na ganito, yung sanitibo. Bakit ganyan agad ang inyong isipin na mag-suicide kayo na samantalang ang ating buhay binigay ng Panginoon? Dapat hintayin natin na yung Diyos din ang magkuha ng ating buhay. Ngayon isa na siyang barangay health worker. Naniniwala pa rin si Aling Josephine na edukasyon ang kailangan para maagapan ang suicide sa mga katutubong Palawan. Bagay na sinasang-ayunan ni Aling Modesta, kapitana ng barangay. Yung hindi nila nakakaya na ng mga problema, talagang yan ang naging sanhi dahil sa kakulangan nga ng lack of knowledge sila. Kaya sana kung itong pag-interview sa amin makatulong na para naman kami ay magkaroon ng mga school sa liblib. Mayroon malang sanang satellite health clinic dito sa amin na mayroong doktor dahil na kung saan na mayroong silang may mabigat na ng karamdaman, naisipan na lang nilang magpakamatay dahil nasabing wala ngang may tusto sa kanilang mga karamdaman. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Matapos magbigay ng details, si Regine Velasquez tungkol sa kanyang nalalapit na wedding, ang kanyang husband-to-be na si Ogie Alcacid naman ang nagkwento tungkol sa bigating singers na kakanta sa kanilang reception. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Kinumpirma ni Ogie Alcacid ang sinabi ni Regine Velasquez na sa beach gaganapin ang kanilang wedding. Pero ayaw sabihin ni Ogie kung saan. Somewhere. Nasa Luzon. Marami tayong isla eh. 7,107 islands. One of those islands. Sa kakakulit ng press, napilitan na rin si Ogie na magbigay pa ng ibang detalye tulad ng mga kantang kakantahin sa wedding reception na puro komposisyon daw niya para kay Regine. Sinabi na rin niya kung sino-sino ang mga singers na gusto niyang kumanta. So far I've asked Leah. Leah said yes. I'd like her to sing Kailangan Ko Ikaw. Medyo okay yata na kami ni Gary sa Kailangan Kita. I texted Martin if he can sing Ikaw Ang Aking Pangarap. Kasali rin daw sa mga magpe-perform ang mga kasamahan nila sa Party Pilipinas na sina Jano Gibbs, Jaya, JR at Kyla. Si Ryan Cayabyab naman ang nag-compose ng bridal march para sa wedding ceremony. Nakakantahin ng grupong Talks na paborito raw ni Regine. Our life has been full of music, di ba? And our relationship was based on music. So, hindi pwedeng mawala yung elemento ng music. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Thanks for watching Chika Minute. Ako po si Grace Lee. Tia, Jiggy?
Salamat, Grace. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Jigo Manica, dito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.